ay sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging issue tungkol po sa 150 million pesos na ginastos para po sa mga gagamitin sa darating na eleksyon. Marahil ay alam nyo na po ang ibig sabihin ko. Ito po yung patungkol sa mga balota o mga papel na gagamitin para pumili po ng ating mga iboboto. Ngayon, naglabas po ng TRO, kundi po ko nagkakamali, ito pong ating hukuman. Dahil po natuklasan na karamihan daw sa hindi kaalyado ng ating Pangulo o hindi kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez ay wala sa mga nasabing papel na dapat ay nandoon sila. Ngayon, nung pinanood ko po to, ako po ay nanghinayang sa napakalaking pera na umabot po ng 150 milyon na ginastos ng COMELEC para po paghandaan yung darating na eleksyon. Kahit sinong Pilipino ang tanungin ninyo, yung 1 milyon ay napakahalaga po yan para sa isang taong kumikita lamang po ng 300 pesos a day. Tama ko hindi? Napakahalaga po yan para sa mga taong kumikita lamang po ng 300 mahigit a day. Alam nyo, ang nakakapagduda dito, ang nakakapagtaka dito, paano nangyari na pinainal nila yung nasabing mga papel, inimprenta nila yung mga nasabing papel na gumastos ng 150 milyon na hindi nila siniguro yung mga pangalan na dapat ay nandoon. Sino ba dapat ang managot? Si Romualdez, ang ating Pangulo, o yung isang kumpanya na alam nyo na, mayroong involvement dito sa nangyaring pag-imprenta na kung saan ay umabot ng 150 million ang nagastos. Dapat ayusin ho ito. Ako hindi ko po kinakalaban dito si House Speaker Martin Romualdez. Pero ang nakakapagtaka, bakit karamihan sa nawawalang pangalan sa nasabing mga balota o mga papel ay wala doon yung mga kalaban ninyo? Bakit ganun? Mataas yung expectation ko sa inyo, mataas yung paggalang ko sa inyo, na hindi kayo katulad ng mga kalaban natin, na mga siraulo, mga gago, mga gahaman. Pero ano itong nangyayari? Kayo dyan sa COMELEC, anong nangyayari? Sinong nag-utos sa inyo? Ang alam ko kasi, bago i-imprenta yan, natural, i-check mo na yan. Ilang gobernor, ito yung mga gobernor, ito yung mga pangalan ng mga na tatakbo, ito yung magkakalaban na gobernor, yung vice governor, mayor, congressman, ano man ang kanyang tatakbuhan. Hindi nyo ba dinoble check? Para mangyari yan, gagastos kayo ng ganong kalaki, 150 million, tapos wala man lamang double checking, wala man lamang kumbaga pag-oobserba kung pwede na bang i-imprinta yan. Ngayon anong mangyayari? Sino ngayon ang mag-aabono niyan?
Makikikwits na lang, gagastos uli ng 150 milyon, ganun ba yun? Kasi mali. Sa ganung kalaking halaga, iminamali nyo yung isang bagay na hindi naman dapat gawin sapagkat malaking pera ang nakasalalay dyan, malaking pera na dapat sana ay ginamit na lang para makatulong sa mga Pilipino. Sa puntong ito mga kababayan, ang gusto kong tanungin dito si Garcia. Sinong nag-utos sa'yo? Kasi trabaho mo yan gawain mo yan, responsibilidad mo yan. Tangina mo ka, Garcia. Dati ka nang may lamat sa akin, dati ka nang may issue sa programa kong ito, dinagdagan mo pa ngayon. Di puta ka, talagang hayop ka. Ang sarap dukutin ng dalawa mong mata, sa totoo lang, Garcia. Sinayang nyo yung ganong kalaking halaga. Ako sa puntong ito, aaminin ko, pabor ako sa mga kalaban ng ating mahal na Pangulo. Pabor ako. Pabor ako. Na may karapatan silang magkaso, may karapatan silang magreklamo. Kasi nasa ano sila may karapatan silang tumakbo. Pero bakit ginanon nyo naman? Halatang sinadya Buti sana kung isang kandidato lang ang nawawala sa balota o isang kandidato lang ang nawawala sa listahan, medyo matatanggap pa natin na sabihin natin ay nagkamali. Pero hindi Halos 10 mahigit. Na malalaking posisyon sa ating bansa natatakbo na magiging kalaban ng ating mga kakampi ang nawawala sa papel. So nahuhulog na, nandadaya tayo, nangaagrabyado tayo. Ako, kilala nyo ang prinsipyo ko, kahit gaano kita kakakampi, gaano kita pero pagka nakikita ko hindi na tama ang ginagawa mo, wala akong pakialam kahit close pa kita, kahit best friend pa kita, kahit malaki pa ang utang na loob ko sa'yo. Kapag hindi tama ang ginagawa mo, babaliwalain ko lahat yun. Ngayon, sagutin nyo ito. Kayo dyan sa Comelec, lalong-lalo ka na diputa kang Garcia ka. Sino ang nag-utos sa'yo? May nag-utos ba? O ngayon, yung parang, kasi ang alam ko hindi na to yung smart magic hindi na to yung smart magic. Pero yung kumpanya na to ay halos kapareho po ng smart magic. Ngayon, dapat imbestigahan, tanungin, sino at bakit kayo nag-print ng ganong karami na ang halaga ay umabot ng 150 million o ang nagastos sa umabot ng 150 million na hindi ninyo chine-check? O baka naman yan ay naka-edit talaga. Naka-edit na doon sa isang computer na yan ang dapat ilabas. Meron akong nalaman taga Tacloban, tumatakbong congressman yata, congresswoman, wala doon sa balota. Kalaban natin yun pero kahit kalaban natin yun, ipakita natin sana sa kanila na hindi tayo katulad nila. Hindi tayo katulad ng mga Duterte, hindi tayo katulad ng mga kalaban natin. Na tayo ay mayroong paninindigan, tayo ay may malinis na hangarin, tayo ay hindi mga sanggano. Pero sa nangyayaring ito, parang walang pinagkaiba yata yung kalaban natin at yung pinaglalaban natin. Alalahanin ninyo, alalahanin mo Garcia, na sa nangyaring ito, ang babatuhin ng taong bayan, ang pagsususpetsahan ng taong bayan, dalawa lang. Kung hindi si House Speaker Martin Romualdez, number 1 dyan ang ating Pangulo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya kailangan maging malinaw to. Sino ang salarin? Sino ang may kagagawan? Sino ang nag-utos
para mangyari ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, maliban na nangihinayang ang taong bayan sa 150 milyon na nasayang, manghihinayang pati kaming mga vlogger na nakikipaglaban sa mga politikong inaakala namin na matino. Sa tingin ninyo, pag nalaman namin na may kinalaman si Martin Romualdez dito at ang aming mahal na Pangulo, sa tingin nyo ba may Epipanyo Labrador na mananahimik na lang? Sa tingin nyo ba hindi ako magsasalita? Pero sana huwag mangyari at hindi sana maging totoo yung nasa isip ko. Sana walang kinalaman dito ang ating mahal na Pangulo. Sana walang kinalaman dito si House Speaker Martin Romualdez, dahil kung mangyayari man yun, hindi ko maipapangako. Kilala ninyo si Epipanyo Labrador kapag ka ang tao na ipinaglalabang ko ay malademonyo na, ako mismo ang puputol sa sungay nito. Kaya sana hindi totoo at sana mali ako sa iniisip ko. Kaya mga kababayan, abangan po natin kung ano magiging sagot ng Comelec dito. Pero sa bagay, tayo po iaantabay palagi. Pero ganun pa man, muli po, tayo po ay laging magsasalita para po sa bayan, para sa mga Pilipino na ating pinaglilingkuran. Kaya muli po, tuloy po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.